Ang Estados Unidos, itinuturing na leader ng malayang mundo, nagtataguyod ng demokrasya, karapatang pantao, at kapayapaan. Pero sa likod ng magandang retorika, may mga patakarang puno ng contradiction. Kaya at tuklasin ng mga ito. Una, noong 2003, sinira ng Amerika ang Iraq sa ngalan ng demokrasya, pero walang nakitang nuclear weapons. Sa Chile noong 1973, tinulungan ng CIA ang pagpatalsik sa demokratikong pinili si Salvador Allende. Parehong istorya sa Iran at Nicaragua. Sabi ng Amerika, kalayaan, ang laban, pero kung saan makikinabang ang interes nila, kahit diktador, kakampi nila. Pangalawa, pinapangunahan ng Amerika ang global climate action, pero sila ang nangungunang tagalikha ng carbon emission sa kasaysayan. Habang nagsisermon sa mga mahihirap na bansa, tuloy ang pagmina ng langis at gas sa kanilang bakuran. Noong 2017, umalis pa sila sa Paris Agreement. Parang sabi, dapat kayong magtipid, pero kami, tuloy ang party. Pangatlo, laging hinuhusgahan ng Amerika ang China sa Uyghurs o ang Russia sa Ukraine. Pero nakalimutan na ba natin ang Guantanamo Bay, kung saan dinitana ng ilang taon nang walang trial ang mga sospek? O ang pag-torture sa Abu Ghraib prison. Sa sariling bakuran, patuloy ang racism at police brutality. Paano magiging credible na tagapagtanggol ng karapatang pantao? Pang-apat, pangako ng Amerika, global stability. Pero sila ang nangungunang nagbebenta ng armas sa mundo. Mga bomba sa Yemen, baril sa Mexico, missiles sa Middle East. Ang resulta, digmaan, gutom, at refugees. Sabi nga, kapayapaan daw ang layunin, pero ang negosyo, patayan. Panglima, kinokondena ng Amerika ang Great Firewall ng China at censorship sa Russia. Pero ayon kay Edward Snowden, mismong NSA ang nang-espiya sa mga ordinaryong mamamayan, pati sa mga kaalyado tulad ng Germany at Japan. Parehong ginagamit ng US tech companies ang data natin. Internet freedom para sa kanila, surveillance para sa lahat. Hindi perpekto ang anumang bansa, ang problema ay ang malaking agwat sa pagitan ng sinasabi ng Amerika at ginagawa. Kung gusto nating maging kritikal, dapat tanungin natin, mga patakaran ba ito para sa kapakanan ng mundo, o para lang sa kapangyarihan ng iilan? Ano ang masasabi mo? Comment below, or mag-subscribe para sa mas maraming deep dives.